yung mga lugar kung saan may ukay-ukay. In fairness, masarap. Wow! Welcome back to another travel vlog. We are here in Baguio now, ngayong Holy Week, and today is Wednesday. So usually talaga pag umaakyat kami ng Holy Week, hindi kami sumasabay dun sa holiday talaga. Wednesday, tapos mas mauuna din kaming umuwi. So ang uwi namin is Saturday. So favorite talaga namin ang Baguio. Talagang parang ano siya, yung pag may mga long weekend lang, parang mabilis puntahan, magpalamig ng konti, di ba? And ang favorite naming gawin pagka dating namin dito sa Baguio is mag-picnic sa Camp John Hay. Sobrang okay na okay dun, guys. Ako I highly suggest and recommend na kung kayo magti-trip kayo sa Baguio, try nyo mag-picnic doon kahit hindi naman mga lutong ulam. Kami kasi yung mga baon namin, staple namin lagi yun tuwing pupunta kami dito. Parang mas doble yung sarap niya. Alam niyo yung mga ganung food, mas doble yung sarap pag nandun kayo sa lugar na favorite nyo. So kayo, kung ayaw nyo na magluto, mag-effort, di ba, pwede bili lang kayo pizza, ganyan, doon kayo kumain. Kasi di ba, aminin man natin o hindi naman ganun kadali makahanap ng picnic area sa Manila na papresko, di ba, magaan ang pakiramdam. So ngayon, nandito na kami sa hotel, nag-check-in kami, papakita ko muna sa inyo, quick room tour. So when you enter, nandito yung door, syempre, to your right is the bathroom. Sparkling clean naman siya, guys. So, ito yung sink. And then, yung mga toiletries nila is yung basic lang. So, may hand soap, may mga toothbrush, and yung vanity kit, shaving kit, may tissue, may toilet with bidet. That's the most important one, di ba? Bidet. And may bathtub and shower area na rin. So, rain shower yung kanilang shower. And then, meron na nung mga shampoo, conditioner, bath gel. So, okay na din. And then, outside naman to your right is yung cabinet nila. So, usual. So, yan, may safe dyan. And then, merong yung slippers. Ayun yung slippers. And mga hangers. And ayan, may flashlight din. May lagayan lang ng mga gamit dito. Ayan, lahat ng gamit namin nandyan. And then may full body mirror. It's me, hello. And may two, parang double bed siguro to or medyo semi-queen. Queen ata to. Ewan ko, yan. So, yan. And then, may malaking space lang dito. Parang ang missing lang dito is small table, no? Diba? Sayang. Tapos, meron ditong TV. Ayan, workstation. And, nandito yung ating mini bar. So, may kettle, may water, yung mga coffee, ganyan. And, syempre, may ref. Walang naman yan usually. And, this is the veranda. Ayan. Pwede nyo na lang ilabas yung upuan pagka gusto nyong uminom dito. Ayan. So, ayan. Wala kaming... Ayan, may view pala. So, ayan yung view ng ating Baguio. Okay din, in fairness. Ito, I think this one is azalea. Parang azalea to. Dito din kami nag-stay. Pwede nyo rin yung maging isang option. Dito lang din yan sa lugar na to. Kung nasan tong Soto Grande. So, yon. And, nakalimutan ko, guys. Ito ang first ever hotel ko sa Baguio na may aircon. Ayan o, first ever. As in, usually walang aircon dito. First time may aircon. So, again, guys, ang name nitong hotel is Soto Grande Hotel. And, you can book this through Klook and use my code MommyCamsKlook for discounts. So, yan. Marirecommend ko to. Ang ganda niya. Malinis. And, by the way, ang binayaran lang namin dito is 12,000 pesos for 4 adults with breakfast. Tapos, that's 4 days and 3 nights. And, imagine, Holy Week ngayon, peak. Binook lang namin siya kahapon, ganun kabilis. O, di ba ang mura pa rin, hindi mataas ang presyo niya. So, okay na okay to. Mag-a-additional lang kayo. Kasi yung kid, 7 years old, libre siya na magstay, pero yung breakfast niya hindi libre. Pero 350 lang naman. So, i-add na lang. So, ganun, okay na okay to. Yan. Anyway, lalabas lang kami and update ko na lang ulit kayo kung ano pa yung mga next natin na gagawin dito sa ating chill trip, relax trip na short lang dito sa Baguio.
if you've watched my last Baguio vlog, ayan, nandito na naman kami sa horseback riding. Mas gusto ng anak ko dito sa Camp John A kaysa sa Ride Park. Again, ayun yung rates nila. Ayun, doon kami sa single ride, 30 minutes, 400. Tapos, ang sasakay is yung daddy ko, tsaka si Mateo. Ayan. Pwede nyo request minsan guys kala Kuya Guide na patakbuhin kahit short lang. Teo, hi! After horseback riding, ayan, itong area na to, yung pagpasok nyo ng John Hay, may gate dyan. Ito yung may mga call center, ganyan. Tapos maraming kainan dito. Ayan. So, nandito kami ngayon sa area na yan. Hanap lang kami ng aming memeryandahan. By the way, kung nakita nyo pala kanina, nakita nyo yung store na yan. Diyan kami galing kanina, di ba? So, yung store na yon, Berry Mama, exclusive lang siya sa Baguio. Pero nagki-carry na rin sila ng Ube Mama. Pero wala silang Coco Mama tsaka Mango Mama. Tapos tinanong ko, sa Boracay, di ba merong Ube, Mango tsaka Coco Mama. Tapos may bago, Banana Mama. Pero wala dong Berry Mama. So pakita ko lang sa inyo, ito yung mga kainan dito. Ito, everything nice. Para din siyang mga pastry shop, ganyan. May food din, rice meals. And I think mga coffee. Ayan. So, ayan yung shop nila. And then, dito, merong French baker. Dati hindi to French baker, nakalimutan ko ano to. Pero, ayan. So, alam nyo naman na siguro yung menu ng French baker, no? Tapos, may mga pastry din sila sa loob. Ayun, no? So, pwede lang kayong kumuha. Tapos, may potato corner. Ganyan. And then, minsan masarap din mag-ramen nagi pagdating nyo. Ayan, kasi 'di ba malamig. So pagdating nyo, pwede ramen nagi kayo. And then sa dulo, Volante Pizza. Sikat yan na pizza place dito sa Baguio. So dito tayo magmemeryenda sa Pizza Volante. And this is how the place looks like. Ayan. So maluwang ngayon talaga, ngayong Holy Wednesday. So let's see ano yung menu nila. Ito ang kanilang menu. Ayan, pause nyo na lang guys. Okay. Ayan. Pause nyo na lang. Ayan, may mga rice meals din. Sandwiches. Ayan. That's it. Actually guys, to be honest, hindi ko masyadong feel yung pizza dito. Ilang kain na rin ako dito. Hindi ko masyadong trip. Pero minsan kasi talaga, pag first time mong magbabagyo, marami talaga nagtatry dito. So ngayon, yung mister ko kasi, never pa niya na-try mag-pizza volante. Kaya ipapatry namin sa kanya. Hindi naman siya sobrang hindi masarap. Kumbaga, sakto lang siya. Parang ganun. Apple pie is here and so good. In fairness, masarap. Next is itong grilled chicken mozzarella sandwich. Let's see kung masarap. Okay naman. So we have 4 cheese and then we have the burger pizza. So ba't ko sinabi na parang saks lang siya sa akin? Kasi kung makikita nyo yung parang pinaka pizza niya, parang elevated siya na 3M pizza. Alam mo yung ganun? Pero let's see yung taste ko, nagbago na. Okay, try natin. 4 cheese muna. Ito. Kita ba? Done na kami kay Volante and now we are on our way to SM. Hindi ko na kayo isasama sa SM, but to give you an idea lang, yung total ng nakain namin is around 1,400 plus, 1,480 ganyan. And
Ang marirecommend ko lang sa inyo na itry sa Volante, personal preference is yung apple pie. Masarap siya. Try nyo din, merong apple pie a la mode kung gusto nyo nung may ice cream. Pero the apple pie itself, yung apple pie lang na plain, masarap siya. So yun, kung gusto nyo parang snacks lang, merienda, kape-kape, partneran nyo ng apple pie, super perfect. So yan, nandito na kami sa SM and hindi ko na kayo isasama kasi SM lang naman to. Kung gusto nyo makita yung mga stores dito, baka may ibang nagwo-walking tour ng SM, yun na lang ang panoorin nyo. But yeah, yan ang SM. A trip to Baguio is never complete. Lagi ko nga sinasabi, a trip to Baguio is never complete without visiting SM Baguio. Tignan nyo yung sunset oh. Ang ganda, kita ba? Hindi masyadong nag-ano. Ayun, natakpan na ng puno. Ang ganda ng puno. It's day 2 and nandito tayo sa buffet area ng restaurant. So ito yung itsura niya. Maluwang, maganda. Wow, may taho. I can see the taho. May taho. So may salad station. And fresh salad. Yan. And then dito yung mga meat, yung food. So may chili con carne. Ayan. May pork steak. Pork steak. Parang masarap naman. Ayan. And then may chicken tocino. Parang ang pale nung chicken tocino, no? Kita nyo ba? Ayun o. Then may longganisa. Meron silang chop suey. And scrambled eggs. Sa rice, meron silang yang chow and steamed rice. That's it. Simple lang pero parang okay naman yung selections. Meron din silang mga soups. So may cream of corn soup. Ayan. And ube champorado. May cereal sila, Coke Crunch, cornflakes, and Fruit Loops. Tapos fresh fruits. So may honeydew, banana, and papaya. Over here, may bread sila. So French bread, to muffins. Oh, chocolate. Parang chocolate to. Ayan. Then, ayan may wheat bread and white bread. Malunggay bread. Wow. Plain pandesal. And Spanish bread. Parang gusto ko i-try yung Spanish bread. May mga pastry, sort of. Ayan. Assorted pastries. Tapos, yung mga spread. May butter, mga different jams, and syrups for the waffles. Ayan. And then, over here, yung mga drinks na. So, may water, may juice. Ayan, may juice. And may coffee. Ayan, may coffee din sila. Ayan, ito yung itsura ng buong buffet area. Yung kinukuha na ng food dyan. Tapos dito sa labas, pwede rin kumain. Ayan o, may nagsuswimming na. So si Mateo kaya nagyayang mag-breakfast kasi gusto niya nang mag-swimming. Try natin mamaya, tignan natin kung ano yung temperature ng water. And then you can also eat outside. Here. May mga kumakain sa labas. Okay din. Nandito kanina. Umahaw na sila. Sarado yung pool. Day 2! This morning ng tatay. We are going out after nagstay sa hotel. So, hanap lang kami ng pupuntahan and update ko kayo. Ayan, magpa-park muna kami sa SM and then from SM maglalakad kami ng Session Road. Pero guys, grabe, tignan nyo ngayong Holy Week. Walang kasasakyan-sasakyan. Grabe, sobrang luwang. Dati yan, papasok dyan sa SM, punong-puno. Ganun talaga yung nangyari kasi nga ang mahal ng gas kaya wala masyadong namamasyal. Wala masyado din daw bumiyahe. Sabi din ng mga lokal dito. We're here at SM and every time pupunta kami dito sa SM, itong area na to yung pinupuntahan namin kasi ang ganda niya talaga.
bukod sa presko, mahangin yung air dito. Ang ganda nung ano, yun o, yung nakikita mong background. Ayun o. Ang ganda. Kitang-kita mo ng buo yung Baguio City. So, nandito na pala kami, naglalakad na kami. Tingnan nyo, walang ka-traffic-traffic. Sobrang luwang. Ayan. Dito din pala guys sa baba, dito sa may Session Road, yung mga lugar kung saan may ukay-ukay, pwede kayong tumingin ng mga gamit kung ano-ano. Ayan, ito malaki pa dito sa Lobo. Silipin natin. 'Di ba ang Baguio, uso yung ukay-ukay sa kanila. So check tayo. Hindi ko na kayo sasama bawat shop ha, pero yan. To, ayan oh. Ang laki. Yan. Dito pala guys sa Session Road, dito nyo din makikita tong mataas na hagdan na to. Ayan oh. So, ito yung papunta sa Baguio Cathedral. Tapos, nandito din yung Good Shepherd Cafe. Bago yon nakita ko, parang nagde-trending. Ang tarik nito, grabe. O, yan. Konti na lang. Ayun o. Matarik kasi siya. Kapagod. Pero yun o, natatanan niyo yung Good Shepherd Cafe. Ayun. Ayan. Yan yung inakyat namin, grabe. Kasi ito na yung Good Shepherd Cafe. And, ito yung Baguio Cathedral. Ganda, no? Ayan. Ito yung good. May mga kainan din pala dito, oh. Ito yung Good Shepherd Cafe. Ayan. Pero, ang dami rin ibang kainan dito. Tsaka mga tindahan. Parang may mini food park din sila dito sa side na to. Ito yung mga pastries nila, oh. Wow, parang sarap nitong ube cinnamon swirl, oh. Parang sarap. Puro ube. Hindi naman. Hindi lahat ube. Ay, hindi meron. Burnt cheesy ube ensaymada. Ayun. Ay, hindi. Ito, may pan de chocolate. Ayan. Merong Baguio Longga Bun. Maraming iba, hindi lang puro ube naman. Ay, ito parang masarap po. Classic fried brioche with leche flan. Parang sarap nito. Ayan pa. Ayan, yan. Ito parang masarap. Meron silang gelato. Tignan nyo, ube crinkles and peanut brittle. Wow. Tapos may mga cakes din sila. Parang sarap din ng mga cake. Ayan o, may strawberry, syempre ube, and chocolate. Tapos meron din silang cassava cake. Tapos syempre, meron din silang mga tinda na ganito. Ayan, so mga yung cornflakes. So iba-ibang flavors. Strawberry, merong strawberry, may ube flakes, merong white flakes. I think this one is white chocolate. Tapos syempre, chocolate. To masarap. Tapos meron din silang mga lady fingers na may chocolate, butter cookies. Ayan. Nakikita nyo ba yung mga price? Ayan o. So, sa medyo ganyan nagre-range. Tapos meron pa dito, ang dami. Isang hilera. Ayan. Ayan. Ito, nakikita ko to, madaming bumibili nito. Yung crinkles. So, yung chocolate is 220. Yung ube is 220 din. Ayan. Okay din. Ayan. Ito yung number 1 na binibili. Meron din pala dito, nandito din pala yung Rebel Bakehouse. Halos lahat pala nasa Baguio Cathedral. Ayun o. Rebel Bakehouse. And then, syempre, Baguio Cathedral. So, from dun sa hagdan sa kabila, dito kami damaan naman sa harap ng Baguio Cathedral. Yan. Tapos, merong daan din dito pa session. Mas malapit na sa SM. Kasi yung hagdan, di ba? Although, hindi naman na nakakapagod pagpababa. Pero kasi, mas malapit na to. So, yan. Nandito na kami, oh. Ayan na. Yan na agad yung session room. Tapos lakad na lang and ayun na yung SM, matatanaw na. Kita nyo ba? Wait. Ayun. Ayun na yung SM. Yan. Lapit na kami. We're back here in SM. Tapos magla-lunch lang kami. Late lunch. Magtuto na ata. Andito kami sa Chaya. This one is isa sa mga famous restaurants dito sa Japan. Chaya. It's a Japanese restaurant. So, ano siya? Una sa bahay. Doon kami kumakain. Nagkaroon sila ng branch dito sa SM. And ito yung kanilang menu. Post nyo na lang again. Ayan. Post nyo na lang guys. Ito yung menu. Next one.
Still early pa eh. Yan. Ito pa. Yan, post nyo na lang. And, ayan. Yung original location nito, para siyang sa old house. Tapos, medyo mahaba kasi yung pila doon. Minsan nagpapa-reserve pa kailangan. Mahirap din yung parking. So, good thing nagkaroon na rin sila ng branch dito sa SM. So, if you're looking for an authentic Japanese restaurant, ito, Chaya yung marirecommend ko dito sa Baguio. Ayan. Meron sila usually laging pa-appetizer. Ito, seaweed ata, to cucumber, ganon. Tapos ito parang fish eh. Masarap siya. Parang feeling ko ito salmon bits. Our food is here. Meron pang kulang. Pero ito masarap to. Parang sweet potato na leaf na crispy. May salad, sashimi, sukiyaki, gyudon, and katsudon. Kara lang yan. Next naman, dito tayo sa Latier Dugron. Sikat din to ngayon sa social media na parang masarap daw. So, let's see. Parang I want this. Let's see. How much is the strawberry Danish? Ito yung prices. Mura lang siya. In fairness. Classic croissant. Affordable yung prices ng kanilang pastry. Okay. Sige, gusto kong mag-try nung isa. 1 strawberry Danish, tapos 1 pan o chocolate. And then may plain croissant lang kayo. Isang plain French butter. Ay, meron pa silang ganito. Parang masarap din. Ito oh. Parang masarap yung ano. Parang gusto ko yung strawberry white chocolate cheesecake tart. We are back at Camp Johnny and nandito na ulit kami kay Mama. So bibili lang kami ng Berry Mama naman for us to try. Kasi na-try na namin yung Ube Mama. Actually kahit naman sa Bora na-try na namin yun. Pero yung brother ko mahilig siya sa ube, so yun yung tinry niya. Now naman yung Berry Mama yung i-try natin. By the way, yung sa nakain ko palang pastry, medyo maasim lang yung strawberry nila. Pero ako, walang kaso kasi mahilig din naman ako sa maasim. Pero yung pinaka pastry itself, masarap talaga siya guys. So dumating na yung order. Umorder din pala ng ube. Wow! Sarap naman ito tignan. Look at that. We're here. And maraming tao sa park. Pero yung sasakyan wala. Siguro mga locals. Or actually, sabi nung nasakyang taxi ng mister ko nung isang araw, may mga turista naman daw, pero parang hindi na daw mga nagsasakyan. Parang sa mga bus daw. Mga nag-commute, yun daw yung parang madami. Tapos, ngayon siguro pa taxi-taxi, pero hindi. Generally, maluwang talaga. First time kong pumunta ng Baguio nga, uulit-ulitin ko. First time kong pumunta ng Baguio ng may long weekend, Holy Week, na wala ganong tao, punong-puno ang luwang. Ito, nandito muna kami sa Children's Park. Ito yung maganda sa Burnham, marami silang mga ganito oh. Talagang pag malamig ang panahon, mas maganda talagang magkabit ng ganito. Kasi yung mga bata makakapaglaro na hindi sila sobrang init na init. Ayun o, sobrang laki niya. Hanggang dun sa dulo. Ayun o, meron pa dun. Kita nyo? Malawak siya. Maganda ang park sa mga ganitong malalamig na panahon, di ba? Ayan. Dito sa Burnham, marami pa rin nagbabike. Ayan, nandito na kami sa biking area. Magbabike naman kami. Ganito lang nagagawa dito. Minimum pala dito guys is 1 hour. Pero parang feeling ko hindi ka tatagal ng 1 hour kasi nakakapagod. So yung solo, yung kinuha nila Daddy, tsaka nila Mateo, hindi ko pala napakita. 150 yon. Itong ganito kalaki, 200. Yung apatan, alam ko 250. Ayan, yan yung 150 yung kuya ko na sa likod. Ayan o. Palit kami ng bike guys. By the way, pwede pala yun. Mabait sila dito sa ganon. Pag ayaw nyo ng bike nyo, pwede yung palitan. So nagpalit kami nitong dalawahan lang. Ayan o. Kung kanina kasi masyado malaki. So guys, palit muna kami. Pagod na yung driver. On the way to Marilaki.
Boso-boso. Ayun. Puntahan mga bikers yun. Si Teo. Bigaling yung driver oh. Biking sa Burnham. 200 per hour. Ayaw ng 30 minutes. Dahil alam, mapapagod agad. Day 3 here in Baguio. And ngayon, naglalakad lang kami kasi coding kami. By the way guys, meron kaming na-discover. Pagka pala kayo ay tourist, tapos pupunta kayo ng Baguio. Sa Baguio kasi may coding. Pwede kayong pumunta dun sa police station. Yung kahapon na nakita namin is yung dun sa may Burnham. Hindi ko alam kung dun lang pwede, pero basta police station, pwede kayong mag-request ng special permit. May babayaran atang fee, hindi ko alam kung magkano, para pwede nyo pa rin magamit yung sasakyan nyo pag nandito kayo, lalo na pag bakasyon. Pero ngayon naglalakad lang kami, dapat magta-taxi kami. Pero malapit lang pala yung aming hotel sa St. Joseph's Cathedral because today is ano ba ngayon mga Good Friday? Because today is Good Friday, so punta kaming church, magpe-pray, and then after that, update ko na lang kayo kung saan kami pupunta. But before that, I want to show you update lang, okay? Mga patroller, charot. De, ito, ayan. Makikita nyo, medyo may build up ng sasakyan ngayon. Medyo may traffic na nagaganap, kita ba? Ayan o. Pero not as much pa rin. Kasi itong kabilang daan maluwang eh. Hindi siya ganun ka-traffic. Andito na kami sa St. Joseph the Worker Church. Alam ko dito kinasal sila Aga Mulak eh. So yan. Magpe-pray lang kami. Because nga it's Good Friday. I'll show you briefly yung ano lang, church. Later na lang guys. Dito na kami sa SM and dito kami kakain sa Banana Leaf. I know meron ng ganito sa Manila pero wala. Parang ito yung feel namin kainin. So, pakita ko na lang sa inyo yung mga order namin. We have pomelo salad. Order kami ng tilapia. Yung roti with curry, masarap yan. Ito, fresh spring roll. Shrimp, pad thai, dahil birthday pala ng daddy ko. And chicken satay. Happy birthday, Dad! Sarap talaga ng roti. Puri pa. I wonder. Tapos na kami sa SM and we're now going to Camp... Ay, kuya, kasama kami. To Camp Johnny. Dito na muna. Nandito na naman kami sa horseback riding dito sa Camp John Hay. Yung anak ko kasi talaga mas gusto dito kaysa dun sa ride park. Kaya ayan, sasakay na naman siya. By the way guys, kung gusto nyo palang mag-horseback riding dito, pagka mag-horseback riding kayo, meron dito sa side na to na waiting shed para sa lahat ng mga may kasamang nag-horseback. Ayan o. Meron naman silang antayan dyan. Pero kagaya ngayon, sobrang puno. Hindi picture doon ng nakakabayo. Ha? Yung camera niya. First time naming makita to dito. Kasi madalas guys, nakikita namin yung dun sa taas lang, yung tinuro ko last time sa may parking. Meron pa pala ditong ganito, pababa. Binaba kasi dito yung anak namin, kaya medyo ako nag-worry ako. Syempre, di ba, walang kasama. Ayan o, meron pa palang trail dito. Ah, ang haba nung trail. Pagpaakyat dito din. Ay, hindi. Saan yung trail kuya? Ito? Ito, ngayon lang namin to nakita guys. Kaya, ay nako, ang suggest ko sa inyo, pag ang anak nyo mag-horseback riding, sumama na lang kayo, isa pang mag-horseback riding. Pag ganitong tanghaling tapat pala, 2 PM kasi mainit. Kaya dito daw sa trail sila dadaan. Akala ko yung trail, same nung nandun, kasi yun lang naman yung trail na alam namin. Ngayon, ito pa pala siya, oh. Ang laki niya, meron pa. Ngayon ko lang talaga ito nalaman. Ayan o, forest bathing, yellow trail, ayan o. Maganda kasi papasok dito sa loob. Kaso, ako, nag-worry na ako kasi hindi ko na alam nasaan na yung anak ko. As usual, ang mga itinerary na pwede nyo magawa and mapuntahan is pumunta dito sa Manor. So yan, nandito kami sa Manor.
And lagi nagpupunta dito yung anak ko because of this play area. Meron na rin sila dito parang biking area. Small ano lang siya. Parang small rotonda. Ganyan. Isang maliit lang na paikot. Yun lang yung pwede nyo ikutan. So kung ayaw nyo nang pumunta ng Burnham at gusto nyo pa rin magbike ang mga anak nyo, yan, pwede dito. And marami pa silang iba-ibang pakulo dito. Merong ganito. Merong mga palaruan na pwede kayo makakuha ng stuffed toy. So 250 pesos per child. And then may trampoline. Pero yung trampoline parang hindi siya bukas eh. May archery dito sa side na to. Ayan. May mga snacks din kung gusto nyo pala ng snacks. And meron ding train. Ito yung trail ng train. Kung nakikita nyo yung train sa dulo. Ayun o, may train. And of course, dito sa Baguio, parang naging tourist attraction na rin talaga tong Garden ng Manor. Kasi maganda rin naman talaga siya. Hindi mo maipagkakaila, di ba? Yung itong lugar lang na to, napakaganda. Yung mag-picture-picture. So hanggang dito sa dulo, meron silang pa-activity. At ang bago nilang ginagawa, napansin ko parang from 2 years ago pa, naglagay sila ng parang mini cinema area dyan. Meron dyan eh. Pakita ko. Ayan, ito yung cinema area nila. May mga nilalagay sila mga mat dyan para pwede kayo maupo and manood ng movie. And then dito, may mga iba pang activity like to may kainan, popcorn. Ito may parang upuan dito, resting area. Tapos may mga view dun sa may likod sa dulo. And then over on that side, nakikita nyo yun, yung dinadaanan ng mga taong yun. Yan yung papuntang Forest Lodge. Before, nung nagstay kami sa Forest Lodge, dyan kami dumadaan sa parking area, papunta dito sa garden. And ayan, ito yung kabuuan ng manor. Ayan. And kung gusto nyo pala mag-avail ng buffet, pwede din. Dyan usually yung buffet area nila. Yan o, yan parang may tent na yan. Dyan sila nagbo-buffet. Sumakay yung anak ko ng train, tsaka yung mister ko. Tantayin natin dito. Lalabas na sila. Ayan. Ayan. Ayan na. Oh. Asa na sila? Ayun. Teo! Tada! It's our last day and we're already checking out. Ayan. Dito sa lobby namin, nakakatuwa. May nagtitinda ng mga strawberry tsaka oranges. Ang mura lang ng strawberry nila, 100 yung isang ganong pack. Ganun din daw sa Manila, pero at least ito fresh, di ba? Galing mismo dito. Ang sarap tinikman namin. Tingnan niya yung mga strawberries nila. Sobrang ganda. And now, nandito kami sa stopover, yung bago kayo makarating ng T-Plex, yung may rotonda, papakita ko sa inyo. Ayan na dito, yung may malaking rotonda, tapos papunta na yan ng T-Plex, palabas na pag diniretso nyo doon. So dito kami lagi nag-stop over sa Clean Fuel Gasoline. And lagi kaming kumakain dito kay Matutina Restaurant. This is a famous Kapampangan restaurant, guys. And alam niyo naman pagka sa Pampanga, 'di ba, mga masasarap magluto. Kaya I recommend na i-try niyo din 'to. Casa Matutina ang pangalan, guys. Recommended dito, masarap siya. Pakita ko sa inyo. Ayan o. So ito yung menu nila, guys. Yan. Post nyo na lang. Yan. Next, ito. Yan. And then, ito pa. And meron din sila mga combo meals pala, oh. Hindi ko alam kung ngayon ko lang ito nakita. Pero okay na din to, oh. Pili na lang kayo, tapos parang dadagdag na lang. Ano, sarap din, oh. Ayan. Ito yung pangalan. Casa Matutina Express. Kasi I think sa Pampanga talaga yung Casa Matutina. Ayan, Kapampangan Restaurant. So, order namin is here. Sinigang na bangus belly. Kare-kare. Bangus. Talong. Di, may go po. Pusit. Love you.